welcome to Rui Marvin Cooking Lifestyle. Ito naman po ang inyong kusinera magluluto sa inyo ng masarap na ulam. Ito ang nilagang baka. Ito ang ating hinandang mga sangkap. May pechay tayo, may besol, saging, at ang ating pampalasa. Una natin ginawa, isinugasan ang ating baka. Pagkatapos atin siyang nilaga through pressure cooker para malambot ang ating baka. Ilaga natin siya kasi pag ordinaryong laga is mga 1 hour to 2 hours. Samantalang pag pressure cooker is 30 minutes lang. Ayan, bago natin buksan ang ating pressure cooker after 30 minutes, kailangan i-release muna natin ang pressure sa ating cooker para iwas disgrasya. Pagkatapos, buksan natin pag wala na siyang pressure or yung kanyang init. Ayan, ito na. Pinkish dahil malambot ang ating baka. Pag hindi pa yan malambot is brown pa ang kulay niyan. Ayan, sa puntong ito, ilagay natin ang ating mga pampalasang sangkap, ang bawang at saka ang onion, then ang ating seasoning granules, magic star MSG at saka ang ating black pepper, ang ating saging, tapos ang ating bisol. Isabay na natin yan siya. Sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para laging ma-notify sa ating mga newly uploaded recipes and video. Mga amigas, mga dibientes. Ayan, pagkatapos na nating nailagay, atin sindihan ulit ang ating apoy. Tapos lutuin naman natin siya without pressure na sa puntong ito. Ayan. Atin yan lang siyang ilaga. Mga at least 2 minutes lang ito ilalaga dahil mabilis lang naman itong maluto. Iluluto natin siya without pressure na kasi pag nilagyan pa natin ng pressure is malalamog ang ating bisol at ang ating saging. Ayan, di na natin yan siya lagyan. Ayan, after 2 minutes, kumulo na ang ating nilaga. Ayan, atin siyang imekos-mekos. Ating i-check kung malambot na ang saging at saka ang bisol. Tikman muna natin ang lasa kung okay na. Kung may available na patis, pwedeng lagyan ng patis. Kaso lang ang inyong kusinera walang available na patis. Yan, isimmer natin ulit ng mga at least 1 minute. After 1 minute, isunod na nating ilagay ang ating final na vegetable. Ang ating pechay. Yan, ilalagay natin ang ating pechay. Yan, mekos-mekos natin. Ayan, tignan natin kung okay na ang ating saging na saba. Then, dito sa puntong ito, atin ang ilagay ang ating pechay, ang ating final na gulay. Hindi yan nila hiniwa-iwa ng maliliit dahil masarap kainin pag ganyan. Nalalasap mo yung crunchiness ng ating gulay. Tapos, i-simmer lang natin siya ng around 30 seconds. Huwag masyadong iluto para hindi malamog ang ating pechay. At least mga 30 seconds to 1 minute. Yan, okay na yan siya. Tapos, pwede na nating iserve sa ating hapagkainan with puting kanin na newly harvest. By the way, ang ating gulay din is from the backyard. Tanim ng ating mahugod na masipag na habi.
Ayan, imekos-mekos lang natin at pakuluin lang. Huwag masyadong overcook ang ating gulay na pechay dahil pag overcook ito is malanto or mapait na siya, pangit ng kainin. Masarap talaga sa gulay kasi presko dapat, hindi masyadong malamog. Again, sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para laging ma-notify sa ating mga uploaded video. Ayan mga amigas, mga dibyentes, malapit na nating haunin ang ating nilagang baka. Ayan, sa puntong ito, ilalagay na natin siya sa ating hot pot or sa ating serving hot pot. Dito natin siya ilalagay para laging mainit at hindi lalamig. Kasi alam nyo naman, pag ang baka lumamig is may sebo-sebo. Kaya dito natin siya ilagay para always freshness at saka mainit pagkain natin. Ayan mga dibyentes, sana'y nagustuhan nyo ang ating putahe sa araw na ito. Bon appetit! Maraming salamat sa ulitin. Thanks for watching. Bye-bye! Ayan, enjoy your meal. God bless and be safe all. Ayan. Mga amigas, mga dibyentes. Bien sabroso di aton ulam este dia. Ayan na. Kainan na. Kainan portion. Masarap-sarap humigop nito. Bye-bye. Babu, babu.